Alam ko mga tropa, matagal nyo nang kino-comment dyan sa ating comment section na gusto nyong ipatry sa akin or gusto nyong ipa-review sa akin yung R8J8. Pero kagaya nga ng mga sinasabi ko dun sa mga una kong vlog, hindi talaga ako gagamit ng R8J8 kasi ayokong ma-hassle. Kasi dati nga, meron lang siyang roll-to-roll na vinyl sticker. Ito yung vinyl sticker na nakapabilog, yung parang naka-tissue style. Yung parang tissue, 'di ba? Alam niyo 'yon, naka-roll. Ganun din yung vinyl sticker neto ni R8J8. Kaya naman ayoko ng ganyan kasi nahahassle pa ako or mahahassle pa ako sa puputol-putol ng pagiging A4 niya. And napanood ko dati si Mami Epi, talaga namang makakatipid ka kung ganyan yung gagamitin mo, yung naka-roll. Pero kagaya nga ng sinabi ko, hindi tayo pare-parehas na masisipag dahil aaminin ko sa inyo na napakatamad ko talaga sa mga ganitong bagay. Gusto ko naka-ready na, gagamitin na lang or i-ready to print na lang, hindi yung puputol-putulin mo pa. Ayoko talaga ng ganun simulat sa pool dito sa printing business. And alam ko, meron din na parehas ng ugali ko na tamad when it comes sa mga pagpuputol-putol. Pero kung masipag kayo, talagang makakatipid talaga kayo. Dahil nga kay Mami Epi, napanood ko, talagang meron siyang computation. At talagang nakakapaniwala talaga at legit talaga si Mami Epi sa mga iba niyang mga vlogs. Kasi may mga computation talaga siya doon. Pero ngayon mga tropa, good thing, meron ng R8J8 na naka A4. Hindi ko alam kung kailan pa nagsimula or kung kailan pa nagkaroon neto. Nakabili ako around 100 free shipping fee yung nabili ko and nagkaroon pa ako ng discount. Pero sa ngayon mga tropa, yung presyo niya dito sa Shopee 189. Hindi ko alam kung meron sa Lazada, hindi ko kasi makita or sa TikTok kung merong R8J8. Pero parang dito lang ata sa Shopee. Hindi ko masyado sure kung meron sa TikTok, i-check nyo na lang or maglalagay na lang ako ng link dyan sa ating description. 189 pesos siya. And hindi ko alam kung mas makakatipid kayo kung A4 yung bibilihin ninyo, pero kung R8J8 user talaga kayo, roll to roll na lang yung gamitin ninyo. Kasi etong 189 parang sa ngayon mas mahal pa siya sa iTech. Kasi meron na akong nabiling iTech, 150 pesos ang isa. And 5 pieces yung nabili ko, 150 pesos yung pinakasuma total niya. Ito talaga yung kinagandahan kung bibili ka sa online. And kanina nyo pa nakikita dito sa ating screen na isa, eto na nga, nakabili na nga tayo ng R8J8 na naka A4 na siya. Pasensya na mga tropa sa mga nagko-comment dahil ngayon ko lang ito magagawan ng video kasi medyo naging busy rin tayo and meron na tayong mga ilan pa na mga vinyl sticker brand para ma-try natin na i-review. At legit experience lang talaga yung sasabihin ko sa inyo. Merong brand na gustong magpa-legit review sa akin before and bibigyan niya ako nung pinaka-product, medyo tinanggihan ko siya and humihingi kasi ako ng talent fee doon. Sa totoo lang naman talaga kasi medyo nakakapagod din gumawa ng video. Kaya naman yung vinyl brand na yon hindi ko pa siya nagagawa ng content and sa susunod gagawa na natin. At again, lahat ng mga content natin ngayon hindi to paid. At sasabihin ko kung meron man akong paid advertisement or paid review, pero hindi ako tatanggap ng mga review na talagang puro positive feedback lang. Alam nyo naman kasi yung integrity ng channel natin, pure 100% lang to na mga legit shit, 'di ba? So, unang impression ko talaga dito sa R8J8 na vinyl sticker, kumukuluntoy kagad siya yung pinakadulo niya. Ito yung indication ng vinyl sticker na possible na sasabit siya dun sa inyong mga printer head. Kasi nakabaliko siya or nakaganito siya. Wait lang, check ko lang yung isa nating camera. Okay naman, rolling siya. So eto no, kung nakikita nyo ng maigi, nakapaangat na siya. Possible sasabit to dun sa ating pinaka printer head. Ayan yung pinaka pangit. So, subukan natin kumuha ng isa. And bago pala yon, ito yung kanyang packaging. Napaka-ordinary lang. Hindi ko alam kung DIY lang din to nung seller or kung ito talaga yung parang pinaka nung nag-manufactured. Kasi wala siya as is na kahit man lang label or kung anong brand siya, 'di ba? Parang napaka-low profile lang talaga niya kung tutuusin. So, kuha tayo ng isa. And kung i-rate ko yung kanyang pinaka-packaging sa presyo niya na sa ngayon, 189, masasabi ko na mabibigyan ko siya ng 1/5 lang when it comes doon. And eto yung kanyang texture. And kung sa feels,
kung i-declare ko or kung i-explain ko sa inyo, para siyang yung nagamit ko dati na Gagmax na vinyl sticker. And when it comes naman sa backing paper niya, parang medyo cartoon style din siya, no? Ayan, no? Pero ang una ko talagang pangit na encounter, eto, yung pagkabilog niya or yung ganon. Kasi sasabit to dun sa pinaka printer head natin And may tendency na masira yung printer head natin. At pangalawa natin na itetest kung eksaktong A4 siya. So kung paano natin siya gagawin, syempre kuha tayo ng bond paper na A4. And eto, meron tayong bond paper na A4 dito. Ipagtutugma lang natin or ipagtatapat-tapat lang natin. Kasi mga tropa, isa rin sa mga pangit na vinyl sticker yung hindi siya pantay na A4. Sana nakikita nyo ng maayos dito sa ating screen. Ayan, itatapat ko lang siya ng ganyan. And doon sa kanyang pinakadulo, titignan ko kung may sobra. Ayan mga tropa, hindi siya pantay yung pagkakakat niya. Medyo tabingi. Hindi pantay yung pagkakakat niya. Sana nakikita nyo dito. Medyo bitin siya sa pagka A4 dito. Dito medyo mataas, dito medyo kulang. Ayan sana kita sa camera ng maayos. Ayan kumukuluntay na siya mga tropa. Hindi naman ganun kalamigan yung weather natin ngayon. Pero syempre, isa rin sa mga factor ng pagkuluntoy yung humidity sa location ninyo. Pero pagpiprintan pa rin natin to kasi sayang naman yung binili natin. Ang gagawin ko na lang, ito yung gagawin kong pinakaunahan and ito yung nasa pinakadulo. Kasi ito possible talaga to. Or 100% ako sasabit to sa ating printer head. Maniwala kayo mga tropa. And sana kung tapos na or kung ikakat na natin etong sticker natin na to, sana maayos pa rin or hindi siya tumabingi. Kasi isa sa mga factor kung bakit tumatabingi yung pag-cut or hindi sakto yung cut, kasi yung mismong vinyl sticker nyo rin ay hindi pantay. At mga tropa, eto nga pala yung magiging logo natin dito sa ating R8J8. Open ko lang yung pinaka-files. Eto na nga yung pinaka-files natin. Shoutout sa'yo Batugan TV. Pasensya na din kasi sa'yo ko in-experiment etong R8J8 na vinyl sticker, pero tropa ko naman tong si Batugan TV, dadagdagan ko na lang yung vinyl sticker na ibibigay ko sa kanya. And napakamahal din naman itong R8J8 mga tropa sa totoo lang, pero base sa initial review ko, napapangitan na kagad ako when it comes sa dito pa lang yung pagkakulubot niya. Kasi kung ikukumpara natin siya sa iTech, hindi siya gaganyan kaagad. And kuha ako saglit ng iTech, ipapakita ko sa inyo. At eto mga tropa, nakikita nyo naman yung iTech. Kuha tayo ng isang piraso, ipapakita ko sa inyo. Talagang naka-straight siya as in. Eto talaga yung gustong gusto ko na karakteristik ng iTech at saka yung Yasen na premium. Talagang straight na straight siya. Ayan hindi siya yung parang alam nyo yung naginiginaw. Wala na ako nung matte mga tropa Eto glossy tong nakuha ko na iTech. Ayan ayan siya. Diba? As is. Straight na straight siya. Kung titignan nyo ng maigi. At eto naman yung sa ating R8J8 na nilalamig na siya. Pero anyway, pagpiprintan pa rin natin yan. Isasacrifice ko na yung printer head ko para sa vlogs natin na to. And syempre, disclaimer lang, hindi natin para siraan etong R8J8. Para lang, eto ay matesting natin. At para sa mga viewers natin na gustong gumamit ng R8J8, ayan. And sana, dito sa vlogs natin, sana mas ma-improve pa ng R8J8 yung kanilang vinyl sticker. Diba? Ayan ilang minutes pa lang natin siyang inilabas, kumukulubot na siya. Unlike talaga sa iTech, kahit matagal mo na siyang in-standby ng ganyan, straight talaga siya. Ayun talaga yung binabalik-balikan ko sa paggamit ng iTech vinyl sticker. Pero syempre, bigyan pa rin natin ng chance etong R8J8. Print na natin etong pinaka-logos natin at para makita na natin yung pinaka-output niya kung maganda naman. And syempre, etong output natin, hindi pa natin siya totally pwedeng bigyan ng 100% na review kasi iba't ibang design, iba't ibang mga possible output yung may encounter natin as times goes by. Pero sa mga susunod na vlogs natin, ititesting ko na lang, hindi ko na bibidyohan, or kung meron ako may experience na something, minsan kasi dun sa QAF,
na vinyl sticker, yung shadowing niya, pangit yung shadowing niya, talagang na-experience ko. And eto, sa susunod or i-edit ko na lang, lalagay na lang ako ng clips na itatry natin kung okay yung shadowing niya. Diba? So, print ko muna to, and alam ko naman na alam nyo na kung paano mag-print. Papaita ko na lang na lumalabas doon sa isa nating printer, no? Para hindi humaba yung vlogs natin. And ibabalik ko na dito kapag tapos na para makita natin yung parang pinaka-initial output niya. First time ko palang magpe-print using R8J8 na waterproof vinyl matte. Sa pag-insert netong R8J8 vinyl sticker ko, ginaguide ko nga siya kasi natutumba siya mga tropa dahil kumukulubot talaga or kumukuluntoy. Ito yung isa sa mga ayoko sa mga vinyl sticker, pero kung gumagana sa inyo to or nagagandahan kayo sa R8J8, i-go nyo lang. Ito ay sariling opinion ko lang to. Inuulit ko, kung talagang user kayo ng R8J8, good for you. At nangyari na nga yung inaasahan ko na talagang tatama siya sa ating printer head. Kung nakikita nyo, yung pinaka-edge niya, yung kaliwat kanan, medyo gusot na. Tumama na talaga yan sa printer head natin at meron pa siyang bakas ng ink. At syempre, expect nyo rin na mangyayari yan sa pinakadulo ng inyong mga vinyl sticker. Merong way around para hindi mangyari to. Pwede nyong putulan or tanggalin or gupitin yung pinaka-edge niya. Pero syempre, napaka-hassle naman nun kung lagi at lagi mo siyang tatanggalin. And nangyayari rin naman to sa iTech, pero sobrang bihira naman. Hindi kagaya ng ganito na R8J8. Talagang expected ko talaga sasabit talaga to sa printer head. And mamaya ipapakita ko din sa inyo yung iTech. Dito sa video clips natin, ipapakita ko naman sa inyo yung vinyl sticker na matte ni iTech. Good thing meron pa pala akong iTech na matte. At nakita nyo naman siguro, naglagay ako ng isang pirasong vinyl sticker at ipinatong ko dito sa printer natin. Tignan nyo, pagmasdan ninyo kung kukuluntoy siya, kung ikukumpara mo siya dun sa R8J8 na ginawa natin nung introduction video natin. At habang nagpe-print etong vinyl sticker natin, nakita nyo naman talagang straight na straight yung pinakakanto ng ating iTech vinyl sticker na matte. At hindi siya kumukulubot or konting pagkakakulubot, medyo eto nakikita nyo, pero straight na straight pa rin talaga yan kapag lumabas. Ang pinaka-importante, hindi talaga siya tumatama dun sa pinaka-printer head natin. Kung ikukumpara mo dun sa previous natin na video, talagang expected ko yun, natatama yun sa printer head. Kung user kayo ng R8J8, i-share nyo naman yung experience nyo kung ganito ba talaga tumatama yung pinakakanto niya. At nakita nyo naman kung paano tayo mag-print kanina, nakakuluntoy na agad siya dun sa ating pinaka-printer. Hindi naman ganun kalamigan dito sa location namin at hindi na nag-uulan, pero malambot pa rin siya. At nakita nyo naman kanina yung iTech, hindi naman kumukulubot ng ganito or hindi siya kumukuluntoy. Ito talaga yung pinaka-ayoko And kung sa inyo, nagagamit nyo siya ng maayos, etong R8J8, good for you. And kasi dyan na kayo nasanay, ayun na talaga. Pero ako, siguro hindi ako gagamit neto, and siguro gagamitin ko na lang etong R8J8 sa mga ibang application, and hindi ko para sirain yung na-establish ko na sa mga connections ko na mga umu-order sa akin ng vinyl sticker, mag-i-stay pa rin talaga ako sa iTech. Alam nyo ang bakit? Unang-una, dun pa lang talaga sa kanyang initial, nakita ko, talagang nakabaluktot na siya yung ditong part pa lang. Ayan o, eto. Sign na talaga yon na negative na talaga or 100% sasabit siya sa printer head. Eto, nakikita nyo naman, di ba? Nakasabit talaga siya. And meron naman na pwedeng gawing way around para hindi siya sumabit. And syempre, kukuha kayo ng gunting, tapos gugupitin nyo yung pinaka edge niya, kagaya ng ganyan. Pero syempre, hassle yan mga tropa. Kung maganda talaga yung vinyl sticker, hindi mo na yan gagawin pa. Ayan o, di ba nakikita nyo may mga ink? Nasa sa inyo kung isusugal ninyo mga tropa yung inyong mga printer. And ako isinugal ko ng isang beses para maipakita ko sa inyo. Isinacrifice ko na, ayan o, sumasabit talaga siya. And when it comes naman sa output niya, masasabi ko naman na okay mga tropa. Pero tignan pa natin ng medyo mas maayos pa. Sa tingin ko okay naman yung output niya.
And maganda yung kanyang coating. Sa totoo lang, okay yung coating niya. Sa tingin ko, lalaban siya sa iTech, yung pinaka-output niya. And wala akong nakikitang hindi parehas sa output niya when it comes sa iTech kung i-versus natin siya. Ang ayoko lang talaga, yung ganito niya. Talagang kumukulubot. Pero yung sa pills, hindi siya parang quaff na new quaff. Medyo mas maganda siya kahit papano sa quaff. And yung quaff kumukulubot din, tumatama din sa printer head. Pero ito kuluntoy na kuluntoy mga tropa. Ayan So alam ko may gagawin dito para mag-straight. Ipapatong natin siya sa folder, iipit natin hanggang sa mag-straight. And syempre nakaka-hassle naman 'yon, 'di ba? Hindi ko alam kung sa inyo hindi gumaganito, pero dito sa vlogs natin nakita nyo naman talaga, 'di ba? So ayun, kung i-rate natin, ako para sa akin, etong RX J8, bibigyan ko lang siguro to ng 2/5 or 1.5/5 all in all. Okay lang yung output niya. Hindi ko alam kung okay yung adhesive din niya mga tropa. Pero kukuha na lang ako dito ng sample and i-update ko kayo. Pero hindi na ako gagamit nito kasi sa presyo niya na 189, mas mahal pa siya sa iTech. And kung isusugal mo na yung inyong printer para sa same price din, ewan ko na lang kung anong gagawin nyo, do the math. Sa tingin ko maganda rin yung adhesive nyo, madikit din yung adhesive niya Sa tingin ko lang initial review, tingin ko madikit yung adhesive niya. Kukuha na lang ako ng sample dito, tapos i-update ko na lang kayo siguro. Gagawa ako ng short video or reels para ma-update ko kayo. Pero eto, yung content natin ngayon yun yung aking verdict. Pass ako dito sa RX J8. Pero again, kung user kayo ng RX J8, kung maganda para sa inyo, good for you. Pero para sa akin, kahit na meron na siyang A4 na ganito, pass pa rin ako dyan. Auto pass pa rin talaga ako dito. And abangan ninyo yung mga ibang vinyl sticker na itatry natin. Comment down below dyan mga tropa kung ano yung experience nyo dito. Kung okay ba sa inyo itong RX J8, i-comment nyo dyan kung ano pa yung mga na-experience ninyo. Pero ako, initial experience ko, ayun. And susubukan ko din na mag-print neto. Hindi ko nabibidyohan kapag medyo as in yung mainit naman yung panahon or medyo saktuhan lang. And aminado ako, netong mga nakaraan nag-uulan. And isang factor din yon sa pagkuluntoy niya. Pero di ba nakita nyo naman yung sa iTech hindi naman ganito kakuluntoy, di ba? So ayun, do the math. Comment down below again sa mga experience nyo when it comes using RX J8 matte na waterproof na vinyl ni RX J8, no? So kung gusto nyo pa rin mag-avail nito, ilalagay ko na lang din sa description yung link para masubukan nyo din mga tropa, kasi alam ko gusto nyo rin to subukan. Pero ako, pas na ako dito, baka masira pa yung iniingat-ingatan kong printer head, 'di ba? So ayun na lang. Eto nga pala yung vinyl sticker natin na RX J8. Kung mapapansin nyo, ginupit ko yung pinakakanto niya kasi tumatama talaga siya sa pinaka-printer head natin. And kagaya nga ng sinabi ko, hindi na ako uulit na gumamit ng RX J8 kasi ayoko talaga nung tumatama yung pinakakanto niya kahit na natanggal na din natin yung pinaka edge niya. Pero anyway, titignan natin kung gaano kakapal yung kanyang vinyl sticker. Eto, kiniskat ko na siya mga tropa. When it comes naman sa output ng RX J8, okay naman siya. Gusto ko yung pinaka-output niya. Same as iTech lang talaga, napapansin ko, no? And when it comes naman dito, medyo may pagkakapal din yung sticker niya And ibang-iba siya dito sa iTech. Hindi ko masyado alam kung ano yung pinaka-exact GSM na itong RX J8 kung ikukumpara natin dito sa iTech. Pero sa feels ko mga tropa, para siyang mas makapal pa. And comment down below mga tropa, no, kung medyo may idea kayo or same lang ba sila. Hindi ko masyado ma-figure out Pero sa tansya ko, no, pero initial ko mas manipis yung etong vinyl sticker natin na iTech kung ikukumpara natin siya dito sa RX J8. And napansin ko din mga tropa, yung backing paper na itong RX J8, eto talaga medyo makapal talaga yung backing paper niya. Para siyang style karton pero yung dito niya na part makinis. So kuha tayo ng sa iTech. Ito kasing backing paper niya as in manipis lang talaga. Ito medyo may pagkakapal dito sa RX J8. Ayan o. So kung makikita natin, kung ikukumpara natin na side by side iTech versus RX J8, kuha naman niya.
pero hindi ganun kadilaw yung dilaw. Ayan o, medyo maputla. Pero para sa akin, okay na to. Okay na rin tong R8 J8, pero dito pa rin talaga ako sa iTech pa rin. Ibang iba talaga yung output niya. Kitang kita nyo naman siguro. Hindi ko alam kung masyado noticeable sa video, pero ako sa actual ko, almost the same eh. Siguro bibigyan natin ng 8/10 etong R8 J8 laban dito sa iTech. When it comes lang sa pinaka niya, yung pinaka-coating. Hindi ako masyado satisfied dito sa pagkadilaw niya dito eh. Eto, dilaw na dilaw talaga yon kuha niya dito. So ayun lang, sana nakakuha kayo ng details tungkol dito sa paggamit natin ng R8 J8. And when it comes naman sa adhesive nito, hindi ko pa kayo masasagot, pero kukuha tayo ng isang sticker nito, ididikit ko na lang tapos i-update ko kayo. And meron pa naman akong isang buong pinaka-sticker netong R8 J8, kaya magkakaroon pa tayo ng continuation tungkol dito sa review, kasi hindi lang pwedeng isang beses natin i-review etong mga ganitong sticker, kasi as times goes by, or dapat lagi-lagi natin magagamit para mas makilala natin yung isang item, hindi yung isang beses mo lang din gagamitin, kasi may encounter mo rin time to time yung mga ibang problema eh. So yung unang review natin or initial review natin, ayun talaga yung mga cons na nakita ko. And para naman sa pros, siguro yung pinaka coating lang niya na maire-rate natin siya na kaya niyang humabol, pero top of the notch pa rin talaga etong si iTech. Eto na yung nakiskat natin na R8 J8. And unang-una mga tropa, kung gumagana sa inyo etong R8 J8, good for you. Pero para sa akin, okay lang naman. And siguro magi-stick pa rin talaga ako using my iTech. Tignan nyo yung pagkakaiba niya mga tropa. Hindi ko alam kung noticeable sa video natin, pero eto masyado siyang naka-curl ng pabilog talaga. Pero eto, naka-curl man siya pero hindi ganun kabilog. At napansin ko etong backing paper ni R8 J8, medyo may pagkakapal talaga siya. At saka dumidikit yung adhesive nung pinaka-cutting mat natin. Ayun yung isa sa mga traits na ayoko talaga. Kung kita sa video, ayun medyo may adhesive siya. And ang mangyayari niyan, magdidikit-dikit yung mga sticker ninyo mga tropa ko. Hindi kagaya na ito ni iTech, hindi dumidikit yung adhesive nung cutting mat natin. Kaya hindi naman siya nagdidikit-dikit, 'di ba? Pagka binibilang-bilang mo or halimbawa si customer mo ipamimigay niya na yung sticker, hindi nagdidikit-dikit. Ito, dumidikit nga yung adhesive nung pinaka-cutting mat natin. At isa sa mga ayoko dito sa R8 J8, napobya na kasi ko using iTech plus phototop na QWAF. Ito yung nangyayari. And sa tingin ko, maaaring mangyari rin sa R8 J8 yung ganito kapag ka deny cut natin. Possible na mangyari rin yung ganito. Ito iTech na vinyl sticker combination with QWAF na phototop. Ayan, nagbibilog-bilog. Ito yung pinakauna kong na-craft nung bago pa lang ako dito sa printing business natin. And kaya naman nag-come up ako or naghahanap-hanap pa rin ako, syempre. Continuous learning lang tayo. Sa ngayon, ang nagagamit ko, White Tiger na phototop. Manipis yung White Tiger na phototop. Ito, ginamitan ko siya ng matte. Ito, ganun din. Matte din yung ginamit ko sa kanya na White Tiger. Naubos na kasi yung Yasen na phototop. Mahirap makabili during this time. So, ayan, kayo, kung gumagamit pa rin kayo ng R8 J8 and maganda sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang yan. Pero ako, stick pa nga rin ako using iTech. Kasi, with the same price na R8 J8 na A4, kung ikukumpara ko siya sa iTech, bakit ako bibili ng same price, mas maganda to. And kung gumagamit kayo ng mga naka-roll to roll, mas makakatipid kayo doon. So, tuloy-tuloy nyo lang. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi, hindi porket hindi ko nagustuhan, baka hindi nyo rin magustuhan, baka magustuhan nyo naman, 'di ba? I-try nyo rin para naman ma-experience ninyo, 'di ba? And update ko lang, no, nakabili ako ngayon na iTech vinyl sticker 150. Natsambahan ko lang, naka-sale siya. Ilalagay ko na lang sa description ng video na to kung saan ako bumibili. At tignan nyo to mga tropa, no? Ito yung mga previews na umorder sa akin. Hindi talaga siya nagtitiklop, no? Ayan, no? So, tignan nyo yung sa R8 J8, talagang naka bilog siya. Although hindi naman bilog na bilog, pero may chance talaga
Kasi ganyan din yung indication sa akin dati nung iTech na vinyl sticker together with coif na photo top. Ayan o, eto naka die cut siya. Pero napalitan ko to mga tropa, sa tropa ko kasi to sa customer ko, pinakauna kong customer. Pinalitan ko din to kaya nalugi rin ako dito Message again sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin, even mga Canva Pro, or kung gusto nyo mag-avail ng Silhouettes Studio na purchase mismo sa pinaka silhouette, message lang kayo, or kung gusto nyo na medyo mura, and ayun na nga, message lang. Lagi ko sinasabi mga tropa, research is the key, at huwag na huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo, sariling landas hanapin mo sa mundo.